54. Ang tindi nung wind-up ng mga Tigre sa pagtatapos ng third quarter na yun. Kita mo, kinukwento natin na nung first quarter, labanan ng depensa. Second quarter, labanan ng depensa. So, third quarter, nagpakita na talaga ng lahat ng makakaya nitong magkabilang kupunan. At tabla sila sa kanilang in-score. Sila 3-point lead para sa kupunan ng Barangay Ginebra. But kita mo na, ang galaw o yung mga barahan ng magkabilang coaches. Si Gary David lumabas na, si Marcio Lasiter pinagpatuloy na yung kanyang pagsuporta rito sa magandang ng Barangay Ginebra. Pinakita din nila yung pagiging veterano at lalim nung kanilang lineup dito sa third quarter. Sino-sino na rin ang nagparamdam para dito sa Barangay Ginebra as we take a look at the scoring by quarters. Ito nga, binabanggit natin, tabla-tabla sa third quarter, 22 points. Yan ang pinakamataas na na-score ng sino mang kupunan dito sa ating laban ito. 22 points kapag nagsabay na kasi yung Gary David at Marcio Lasiter at nagsabay naman yung mga gunners itong Barangay Ginebra. Talagang mai-expect natin yan. Si Yancy De Ocampo continues to sizzle hot at magbigay ng kanyang kontribusyon. Pasok ang kanyang free throws, a total of 8 for the big man of Coach Shot Mackinson. So balik sa 5 ang abante ng Gin King sa pagbubukas ng ating fourth and final quarter. Kasama ni Yancy Reg, sina Enrico Villanueva, John Wilson, Rob Labagala, and JC Intal. Romela Ducol naman, nandiyan dyan para sa Powerade kasama sina Marcio Lasiter, Celino Cruz, Doug Kramer, and Gary David. Desperation heave against the shot clock para kay Ducol, Mintis, Wilson for the rebound. Magandang hugot ito kay John Wilson. Maganda pinakita niya yung first half. Sa fourth quarter, masusubukan naman niya. Kung totoong maisusukli niya yung confidence na ibinigay sa kanya ng kanyang coaching staff. Inbal, napakik ang kanyang pasa. Celino Cruz from out of nowhere takes it away. At ito si Garrett yung manggugulang na naman. Hindi aabot yung baseball pitch sa kanya. Nanggugulang, nag-backfire nga lang. Bakit yan? Ito. Celino Cruz na naman in the middle of it all. Well rested in the third quarter si Celino Cruz. At pagpasok niya, parang musinusiyan ito. Parang dynamo ang pinapakita nitong si Celino Cruz kahit malalaki ang kanyang agaw. He will die for the ball. Akala ko ba mga rookie lang ang nagpapakitang gilas pag Barangay Ginebra kalaban? Pati pala mga ex-Barangay Ginebra players. Inabot pa nga sa pisngi itong si Celino Cruz pero ipapagpag lang niya yan. Napakatibay na mama nito ni Celino. 30-second timeout requested here. 59-54, 5 abante ng Gin Kings with 10:51 remaining sa ating laro dito sa Victorias. Alam po natin na bukas sa Smart Araneta Coliseum na naman ang bakbakan ng inyong PBA. Meralco kontra Petron sa ating first game. Pakagandang laban yan. 4 ng hapon, ere na tayo dito sa Active. Well, nais ko lang batiin ang ating mga PBA fans, especially Barangay Ginebra fans, si John Patrick Gracilla. Maligayang panonood po sa inyo at ating mga kaibigan niya sa Bacolod City, especially kay Miss Chingay Mendoza. Magpagaling ka, Ching. Cruz nagmamando para dito sa mga Tigre. Seguro Adukul. The General, back to Cruz, elbow jumper, bitin. Labagala, tumukot na rebound, lamang sila na 5. Yancy touches a pass to the wrong man. Will Antonio dumukot ng pasa. Celino na naman sa kabilang dulo. He goes. The General on the run. Si Ducol napaupo sa reklamo sa referee. Tinawid na ng Ginebra ang bola. Nang hinayang, luwag-luwag si Will Antonio doon sa kaliwa. Hindi niya napasahan. Labagala free for the 3. In and out. Sila si Terra, no? Kakapraso mga nagiging pahinga sa larong ito. Tama at kailangan kasi dahil ito ay multi-dimensional player. Hindi lang ipakita niya. Hindi lamang umiisko. Naggaling din ang binabantay nito. Adukol to David. Pull up 3. Gary D. Pabanta pa sana. Malakas lang kanyang tira. Pero makikita mo, lamang ang Barangay Ginebra dito. Pero hindi pa umiisko rin itong si Marca Kiwa, si DJ Saltadran had hardly contributed. Ganon din itong si KG Canileta. So other players are really stepping up from Coach Shot Mackinson at lamang sila rin ang 5. Enrico against 2. Labagala. Same spot. This time around, Indus pa rin. Same result. Lasseter with yet another rebound. 8 na yan para kay Marcio. Oo, so the backward players of Coach Bo Perason siya yung nagbibigay ng rebound. Ano, si Celino Cruz meron ng 8. Si Marcio may 8 rin. Antonio Adukul. 6 on the shot clock para sa Powerade. Lasseter pull-up jumper. Rattles it through.
Kita mo yung pitik ng kanyang kamay. Napapasok yung tira. Chopping the lead to only 3. 59-56, still in favor of Barangay Ginebra. Wala nang 9 na minuto na titira sa ating bakbakan dito sa Victorias. Timeout muna. Request around the floor. Sunday sa PBA on Act. At bago natin ipatuloy ang ating PBA on the road feature dito sa Victorias City, alala natin sa ating viewers that to watch out for the PBA D-League. Tuwing Sabado po yan, alas 10 ng umaga nyo mapapanood. At tumatay na rin pag Martes at Huwebes, alas 5 ng hapon. Diyan po manggagaling ang next breed of superstars ng ating PBA. Kaya napakasarap tutukan ang liga niya. Well, tama ka dyan. Yung mga kumakatok sa pintuan ng PBA. Although nasa nagpapahinog pa mga bata pa kasi itong mga ito. Lahat yan pupunta sa PBA balang araw. Aquino, thwarted in midair. Celino Cruz na naman ang gulo doon. Gets it over to Van Landingham. Walang numero in favor of Powerade, so dadaan-daanin nila ang atake dito. 59-56, Celino Cruz all over the floor para dito sa mga Tigre. Walang kapagod-pagod. And of course, the Powerade team needs him very much dito sa ating last quarter. May foul daw si Tubit. Tinulak na ito si Will Antonio. At yung hinahanap mo, Raso, itong si Mark the Spark Gagiwa, napasok na ulit sa ating laro. Pinagpahinga si Jimbo Aquino. Pagkakatotoo, yung kanyang pangako sa iyo, no? Pag wala nang maasahan pagdating sa scoring, siya na ang tutupad dyan sa responsibilidad niya. Tingnan natin, fourth quarter na ito. Celino, napakalaking pick binigay ni Crisano. They go to Van Landingham, special team. Van Landingham ties it up at 59. Well, he can definitely make the three, pero minsan-minsan lang tumira, especially in this ball game. Actually, only his first attempt, and he ties the ball game at 59 all. Canaleta babawi sa kabilang dulo. Pakayo ng tinamaan. Lassiter taps it to himself. Walang kapagod-pagod. Itong mga small men, pero rebounders ni Coach Bo Perasol. We're talking about Marcio Lassiter and this guy, Celino Cruz. Cruz, kumana naman sa pick ni Crisano. They go to Lassiter on the left side, taking it strong. Kicks it over. Three-pointer. Will Antonio misses. Pero it is kept alive by Lassiter. Pinadali yung kanyang follow-up. Kanya pa rin yung rebound. And luckily, they get the ball possession. Sapagkat ito, nakatayo na yung coach. Hindi dapat tinira. Pero okay na, nakuha na rin. Kung hindi, mababatukan itong si Marcio Lassiter. Si Crisano nakakuha na rebound. Corner pocket. For Will Antonio. Kanina pa hinahanap yan sa left corner nitong si Will Antonio. At napakita rin natin, those shots are not falling. But alam natin, plano yun ng Powerade. Finally, Will Antonio getting the 2 points. Cortez. Down by 3 ang Barangay Ginebra. Attacking Crisano. Tubit for 3. No go. Kita-kita ko dun sa tira na yun na hindi papasok. Nag-adjust na sa ere. At pagkabitaw, ay kumikending na. Ito si Tubit, alam na hindi papasok. 3-pointer na naman. Celino! Right zero! The Powerade Tigers nagpapaulan ng 3 dito sa Victorias. And what confidence on the part of Celino Cruz. And you cannot blame this player. He's been playing very well all night long. 65-59. Wala na pong 7 minuto natitira dito sa ating bakbakan. Umuulan ng 3 para sa Powerade. What a time for it to come. Yung pagtama ng kanilang rhythm, it might just prove crucial. Talaga namang hindi mauubusan ng bala. Itong si Coach Bo Perasol, sa ganda ng nilalaro. Not only itong si Gary David, hindi lamang si Marcio Lassiter. All game long, we were talking about ito si Celino Cruz, and what a dagger na kanyang pinakawalan. Ito mahaba po ang laban, nagpapakita ng steadiness at the point itong si Celino Cruz. One shot Tankinsen, forced into this timeout. Kailangan niya nilang mapigilan. Itong sunod-sunod na bombang pinababagsak ng Powerade sa kanila. 6 lang ang abante dito. Look at the production of Celino Cruz. 11 points, 8 rebounds, and 6 assists. Ang klase. Across the board numbers. Cortez picks up his dribble, is now in trouble. They go down low. Enrico naipit. Lalabas. Dire-dire Celino Cruz. Hustles for it. At over
Nag-back na raw, sabi ni referee Aquino, nahawakan daw yung bola bago pa manakaw neto ni Celino Cruz. Well, nakatayo itong mga taga-Powerade, no? Yan pong mga nakatayong yan, kaya nagkakamali kami minsan ng bansa na pangalan. Natatakluban. Nakita niyo yung scoreboard sa kanan, yung dalawa nakapula. Tama naman para mga aparato rin nakaharang sa harap namin. Coach Ricky, Alex Compton. Kaya po minsan di na namin nakikita yung aksyon. But they will retain possession dahil backing violation tinawag sa Barangay Ginebra. Hindi naman nasayang yung effort ni Celino Cruz. Crisano saving it to the wrong man. Tubid. The Helter brand. Pinaupo ko kaya si Coach Ricky, tago ka na. Kanyaleta sa ilalim. Ba, si Linganay nanggulo pa rin sa depensa yun. But the foul will be called against Alex Crisano. And Kenji Canileta will go to the free throw line. Pangatlo na ito para dito kay Alex Crisano. But the momentum is definitely with the Powerade Tigers. Dito sa pinapakitang inspired ball game ni Celino Cruz para sila si Jer. At naipost nila ang 6 na puntos sa kalamangan now at 5 points. Si Canileta pupunta sa free throw line for 2 free throws. Yung pangalawa pumasok din, So it's a 4-point lead. Although lamang pa rin ang Powerade with 5 minutes and 52 sa ating fourth quarter. Linganay will be tested. Ba, naitawid niya na maayos ang bola. 4 ang abante dito ng mga Tigre. Big offered by Crisano. They go to David for a 3. Gary D will miss. Helper brand rebound. Barangay Ginebra wanting to push it up. Ang bilis din ang depensa ng mga Tigre. Kagiwa gets it over to Enrico na nawala ng espasyo sa baseline. Sasabihin ko, muntik nang mawala. Dire-diretso nang mawala. Ricky Villanueva definitely out of rhythm in this ball game. And so are other big men of Barangay Ginebra. Kaya wala silang mapuntahan Napailing na nga lang si Kagiwa sa pagkakataong iyon. Now Reid swinging that ball around. Van Landingham. Linganay. David na naman. 3-pointer on the way. In and out. Out to feed at si Kanyaleta. Di nagkaamuyan. Crisano picks it up. Van Landingham for 3. Minadali. Sa pagkakataong yun. Hindi kinakailangan madali yun, pero naitira na Balik ko naman sila sa kanilang transition. Kompleto yung 5. Parang hinahanap nila yung knockout punch na. Oo, ang aga pa dito. Ayaw na nilang kunin sa puntos. Gustong in-knockout na nila ang Barangay Ginebra. Tignan natin kung mag-backfire as Kagiwa. Mark Kagiwa with a circle shot against Crisano. Pumasok pa naman yun. You're looking for a spark. This may be it. And this could be battle for Powerade with that kind of shot from Mark Kagiwa. Napapangiti na lang din si Mark the Spark sa ginawa niyang kalokohan na yun. And he'll take it anytime, Magu. Oo, nakaramdam ng contact Ihagis mo. Aba, napabanda mo pa. 3-point play opportunity to. Pero may timeout muna para sa Powerade. Papasa dalawang abante nila, 65-63. Ang 26 Southeast Asian Games sa Indonesia ay mapapanood nyo dito sa Active on IBC. Kaya this year, the best seats in the house ay nasa inyong mga tahanan dahil dadali ng Active ang aksyon ng SEA Games sa inyo. Scores, stats, highlights, ibibigay namin lahat. Tutok na ngayong Nobyembre dahil malayo ang mararating ng mga atletang Pinoy kung may kakampi. Speaking of kakampi, mga Diyos ng basketball, naging kakampi ni Mark Kagiwa doon sa huling basket na nakakuha niya against Alex Crisano. And with that kind of shot na binabanggit natin, Magu, this can turn the tide in favor of Barangay Ginebra kung saan naghahanap sila ng go-to guy pero hindi na kompleto. Nanlamig siya doon sa timeout na yun. And as I was also mentioning to you off the air, Magu, madaming nasayang yung Powerade. Nagmadali sila sa kanilang mga second chances. Dapat nagsayang ng ilang mga segundo. Pero dito, nakadikit patuloy. Only 2-point lead. Although lamang pa rin po ang Powerade. And Celino Cruz is back. Pati si Marcio Lassiter, binalik na rin dito for some semblance of order. Lassiter, right corner, pocket 3. No good. Enrico Villanueva with a rebound. Si JJ, dadaan-dahanin ang atake nila. Barangay Ginebra looking for the tie. Nakaka-anim na deadlock na tayo sa ball game nito. JJ kicks it up for the lead. Tubig, third goal. JJ saves it. Kagiwa for 3. Overtime pinamahan. Outlet pass. Kagiwa with a steal. Making up for that miss. Again, nagmadaling na naman yung Powerade doon. Kung nagbabato si Celino Cruz, they were successful but not when he's on the receiving end.
JJ. No looks ito kanya. Left side. Tinulak itirang hindi. Sila na rin yung rebound. At merong foul. Celino Cruz ng gulo doon sa ilalim. At yun ang pagiging bibo dito sa Celino Cruz. Alam niya, he's out-rebounded. Pero he's more than willing to give up that foul dahil si KG Canaleta naman yung kanyang katunggali doon. And to put order on their defense as Barangay Ginebra regains possession here. Elderbrand will try and set up the attack. JJ dumaan sa pick ni Enrico. Pulls up for a three. JJ Perry! Papa bang! Para sa Barangay Ginebra. Hindi naubusan ng tiyaga ang Barangay Ginebra sa paghahanap. Hindi pumapasok ang 3-point ni Kagiwara. Hindi pumapasok ang K-Tubig. Si JJ Elderbrand finally nakakita at lamang na sila ng isa. 66-65. Lassiter to Kramer to retake the lead. Sobra. Canaleta rebound. Mahigit 3 minuto na lang natitira sa bakbakan na ito sa Victoria Sports and Amusement Center sa Victoria City, Negros Occidental. Pag bitin yung ball movement, nakakaisip naman yung bola sa kuna ng Powerade. Pero Kagiwa for napakaaga. 3. Sky high for the rebound. Ito si Enrico Villanueva. And wisely si Tubig, di kinuwing tres. Correct. And suddenly, wala yung mga rebounders doon ng Powerade. Mukhang umaasa sila sa paligid. Hindi na pwede palagi. Pero Ginebra falling in love with that 3-point shot. Si JJ lang yung nakatama sa huling 5 attempt nila. Correct. Kaya naman itong Powerade, kailangan magpakita rin ng kanilang tiyaga sa kanilang ofensiba at tandaan nila. Saka sila nakalamang yung ginawa nila yan. 66-65 in favor of Ginebra. Lassiter, pull-up jumper. Lamang na naman dito, mga Tigre. Ang hanapin mo, yung magandang rhythm, si Marcio Lassiter, isa po yan sa magaganda pinapakita sa Powerade. Yun ang kanilang hinanap at nagbigay ng 2 puntos. Pinawi na rin ang kalamangan. 21 puntos na para kay Marcio Lassiter. None more important than the last 2 dahil lamang na naman ang Powerade. 67-66 as we head into the Ginebra time. Attorney, dito sa napakabatang karir pa lang ni Marcio Lassiter sa PBA, nakapagtatag na siya ng career high 21 points on 9 of 15 shooting from the field. Samahan mo pa ng 11 rebounds. Ibang klase ang pinakikita ng batang ito. And with the game on the line, at this point, just like his last shot, napapakita at tatag ng batang ito, na marami pang maaabot. Itong si Marcio Lassiter, na binabanggit nga po natin matapos ang kanyang supporting role in the first 3 games dito kay Gary David. Ngayon, mukhang siya na nangunguna. 21 points, even outscoring the top scorer in the team, Gary David, who now has 15 himself. Elderbrand, didiskarte para dito sa Gin Kings. Down by 1 sila, 67-66. 5 sunod na 3-point shot ang pinukul neto mga to. Iisa pumasok. Let's see what they do this time around. Kagiwa to Canaleta. Umatake. JJ fouls. Recovers. 2-minute warning dito sa Victorias. Kagiwa. Hooks it up. Wala. Rebound battle. Enrico sa stick back attempt. Merong foul. At si Celino na naman yun ang gugulo. Oo, yun ang ating napapansin. Nalilimutan. Although maganda ang rebounding net ni Celino Cruz. Maganda ang rebounding net ni Marcio Lassiter. Kapag yung kanilang mga big man, kailangan naman lumaban doon. It's always Celino Cruz doing all that ball. And with taller and heftier players like Rico Villanueva, malamang foul talaga ang makukuha mo. And with only a 1-point lead, Enrico Villanueva possibly making 2 or even 1, hindi kita lalo ang ating laban dito. Nagawa ka ni Rico Villanueva, totally 7 points in the ball game. At looking at the players of Barangay Ginebra, wala dito outstanding scorer yan. Not even a player in double digits, Magu, Kaya ang dami ditong contribution, masamantalang siya kumanan ng Powerade. Uy, dami ito siya pangalawa, nakakuha pa rin ni Rico Villanueva. So yung rebound, yung bigs ng Powerade, yung rebounding naman problema na naman. Oo, nawawala talaga. And we're talking about 2 players there. That's Will Antonio and Romel Ladukon. Elderbrand. They go to the post. Wilson. Cross-court kick out. Baseline jumper. Kagiwa Mentes. Gary David para sa rebound. Sa kalating minuto na dito na. Celino Cruz. Iingi ng timeout. 30-second variety. Binuo na ni Coach Bo Perasol. Well, kailangan na ito ng Powerade. Ito only to remind these players what they are doing good.
madami na silang ginagawang mabuti rito. They have dictated the tempo. They have limited the scorers of Barangay Ginebra with not even a single Barangay Ginebra players on double figures. Ito, kailangan pakinggan natin. Interesting aspect, ha? I-relegate kay assistant coach Alex Compton itong opensiba. Situational kasi ito eh. Situational ito. Sapagkat napakahalaga ng possession na ito para sa kupunan ng Powerade. Offensive coordinator ng Powerade na si Coach Alex Compton ang siyang nagdo-drawing ng kanilang gagawin sa susunod na offensive na. Well, ika nga, yun ang binabanggit natin kanina. Napakahalaga ng possession ito. Even with a minute and 23, this is a momentum-changing possession. Ano? Kapagkat ang tagal na nagpapalitan ng kalamangan, ngayong paubusan ng oras, if Powerade makes this basket, ang laki ng makukuha nila. But if they cannot, babalik ito, magbabackfire sa kanila and will bring the momentum back to Barangay Ginebra. Celino, pupunta sa kanyang kaliwa. Lassiter umatake. Power move. Iiwan sa kanya para kay Antonio. Celino for three. What a game for Celino Cruz! This guy has no nerves, Bagu! Celino Cruz with a cold-blooded three-point basket. Lamang ng tatlong Powerade, 70-67, 109 natitira sa larong ito. Broken play na, Rado. Tama ka dyan, wala nang mapuntahan yung pasa nila si Ter. Muntik pang makakuha ng Barangay Ginebra. Pagtapik sa kanya, kita mo ang naging reaksyon nito si Celino Cruz. Titira ko, walang kaabog-abog. At kita mo yung reaksyon kung matutukan natin ito si Celino Cruz. Ayan, no? Kinitiyan ka lang. Relax lang, Relax lang. The very same attitude, the same reaction he gave us nung nag 3 points at siya nung third quarter. And what a game this guy is playing. So with only 69 seconds remaining in this game, itong Barangay Ginebra is down by 3. Pakinggan natin si Coach Shot Frankenset. So ito nga po si sitwasyon. 109 natitira sa ating orasan. Napakahabang basketball pa nito, Rado. Barangay Ginebra, hindi naman nila kailangan kunin yung tres on this next offensive. But as I was telling, nung tumawag ng timeout ng Powerade kanina, as we see the game reset, may full timeout pa ang Powerade. Wala na, Barangay Ginebra also tigisa sila ng 30-second timeout. Yancy to JJ. Will they go for the three? Celino all over JJ. Napapigang pa ng bola. Lassiter recovers. Pushes it hard. 2-on-1. David Wilson! Ito ang mga main characters ng atake ng Powerade. Celino with a key. Sundot. Lassiter pushing it up and dishing it off papunta kay David. Barangay Ginebra forced into their very last timeout. At yung binabanggit nating timeout kanina, yun ang crucial ng Powerade. Alam nila kung gaano kahalaga yun. Tablaan laban, they have to make the basket. With a three-pointer of itong si Celino Cruz, dinuktok nila ang kumpiyansa ng Barangay Ginebra, who lost the ball at papagbalik, kinumpleto naman ni Gary David sa fast break-in. 72-67, 2-possession lead ang papangalagaan dito ng Powerade Tigers. Tuwan-tuwa naman si The General Romel Adukul.
Mabati pa dito sa harap natin. 55.6 seconds remaining. Wala nang timeout ang Barangay Ginebra. Well, alam mo ito, halos isang minuto pa ito. 55 seconds mago. At ito ang kailangang leksyon within the ball game, itong Powerade. Nagkaroon na ng pagkakataon na 6-8 na kanilang kalamangan, but they allowed Barangay Ginebra with easy basket in their own undoing. Dahil minamadali nila yung kanilang tira, they've been very lax sa kanilang rebounding. Kailangan pagtuna na kailangan na magkapit-kapit konti na lang ito. 1 minute for Powerade to gain their third win out of 4 games. So Ginebra will have Kagiwa, Helterbrand, Villanueva, Wilson, and Tubid for the final 55 seconds of this game. JJ over to Kagiwa, nasa kanan. Park, the spark. Hinahanap si Enrico. Puts it on the floor. Power move. Villanueva with a quick two. But Powerade, we're looking for the offensive foul doon. Tumumpa doon si Sean Anthony, but no foul was given. 30-second timeout requested by the Powerade Tigers. 46 seconds na titira dito. Ang pinaka-importante ba sa susunod na offensive ay ma-inbound lang ng Powerade ang bola? Correct. Sapagkat ng kupunan ng Barangay Ginebra ay may isa na lamang na foul to give actually, but with only 46 seconds, that's the only foul they can give up. So mahaba-haba pa ito para sa kupunan ng Powerade. Again, yung nakita natin doon, mahaba pa yung oras. One possession ball game na lamang ito mago. And even itong Powerade, kung hindi nila ito may papasok, a lot of time para sa Barangay Ginebra to again make a basket, possibly tie or chop the lead down to only one. O mga Tigre ng Powerade, kakayanin ba to hang on to this 3-point lead at makakuha ng tabla sa second place sa team standings? 46 seconds ang katitira sa ating orasan para malaman kung ano magiging resulta. Gary David will have Romel Aducol, Celino Cruz, Will Antonio, and Marshall Lassiter. As his teammates on the floor, Celino mag-uubos ng oras. Neguro David, nasa kanto. Gary D. Inuubos ng Powerade. Itong ating oras, 15 segundo sa kanilang shot clock. Aducol offering the pick. Celino nagmamando. Enrico nag-switch sa kanya. Celino taking it over to Aducol. Sobrang tira pero merong foul. And again, a nice assist on the part of Celino Cruz. Hindi niya inalintanan ba? Uuubos siya yung oras. Alam niya may pwede siyang gawin. Sumaksak ito. Nagpulap sa kanyang depensa. He knew na merong isang luwag na player. Even if the player is Romel Aducol, he will give up that pass. Aducol, nako, bitin yung una. Kailangan niya kahit isa lang to make it a 2-possession lead para sa Tigers. Correct. With 26.2 seconds remaining in this ball game, talaga naman, all throughout this ball game, talagang exciting ball game ang inihandog ng PBA dito sa Victoria City, Mago. At walang bigayan dito. Palitan ng kanyo, palitan ng magagandang place. Aducol, second free throw, mintis 10. Wala na pong timeout ang Barangay Ginebra. Lassiter saves it over. Pero si Helterbrand ang bubulot ng bola. JJ pushes it hard for the Gin Kings. JJ down to Kagiwa. Gets the 2 points. Down to a 1-point ball game with 14 seconds remaining. Sayang yung mga free throw si Romel Aducol. Though they will have the last day of 14 seconds. They would hope to have the last say in this ball game. Wala na sila kailangan gawin dyan. But definitely, Ginebra will gamble on a foul. This time around, pagka nai-inbound ng Powerade ang bola, nakita natin kanina, may konting flashes of a trap. Huhuli sana sila ng previous play, huhuli sana ng ball hugging violation. Pero now with 14.1 seconds, parang out of the equation yun. At makikita mo doon sa uling basket ni Mark Kagiwa. Wala na naman yung big man. Big man talaga ng Powerade. Ang hindi nagpakita dito sa laro na ito. Walang problema sa kanilang backcourt. Up to their small forward. Pero the power forward in the center, yun wala sa Powerade. But, 14 seconds. Ang dami pang mangyayari dito. First they have to do is make the inbound. Aside from making the inbound, kailangan din siguraduhin mahuhusay sa free throw ang 5 na magiging personnel dyan. Etong Powerade, wala na ring timeout ang Powerade Tigers. So itong huling 14.1 seconds will be played out
It is promising to be wild, Rado. Well, sisiguraduhin natin yung free throw shooting nitong mga Powerade because we expect na papaulin talaga sila. And throughout this ball game, makikita natin ang numero ng Powerade pagdating sa kanilang free throw shooting ay hindi ganong kataasan, especially with that last two misses itong si Romel Aducol. Si Casio pinasok para kay Aducol at may delay of game warning na kukunin itong si Mark the Smart Kagiwa para makita nila kung ano yung kilo. Sabay si Wilson manggugulo ngayon kay Lassiter. Lassiter nahihirapan. Kanino siya pupunta? Degoro David. Gary D is fouled by Ronald Tubid. Halos 2 segundo na tapyas sa ating orasan. Former teammates sa Air 21 Express, so ngayon Barako Bull, pero ngayon magkalaban na sila, nasa inyo si Tubid. Pero kahit ano mangyari, kahit pumasok pa pareho yan, one possession game lang, Dorado. Tama ka, and going back to the shots ng Powerade sa free throw, 10 out of 13 ang kupunan ng Powerade, and pressure pack free throws for Gary David. Nakompetisyon na! And even if he makes the second, tatlong magkakasunod yan na mintes, dalawa kay Romel Aducol, isa dito kay Gary David. Gary David is only his first miss of free throw line, 2 out of 3 tonight. Gary D, the scoring leader the last 2 years. Misses both, rebound nasa Innova. They can go for the win with 8 seconds remaining. Mark Kagiwa to JJ Helterbrand, takes it strong to the hole. Ang Ginebra, 1.6 remaining. Here comes Gary D. Barangay Ginebra will pull off the victory here in Victorias. And what a way for Barangay Ginebra, giving up on that in the last seconds of this ball game. And look at the Gin Kings celebrating on the floor. Grabe naman yung ninakaw nilang panalo dito. Yung binabagit natin sa Powerade. Free throws are very important in basketball. And when you miss 4 straight free throws in the crucial seconds of this ball game, something bad is bound to happen to your team. 73-72 ang ating final score. What a sequence of events. The last 2 minutes definitely one that will go into the books, Rado. Well, magandang ulit-ulitin ito. Ratsada, wala nang choice doon. Si JJ Helderman, he will go for it. Tumalbog at lumabas, but his partner, the Spark, again, no rebounders for Powerade, nanood. They will pay for it. 73-72 Barangay Ginebra, napulot na ang kanilang ikalawang panalo dito sa Philippine Cup at patuloy ang kanilang mastery on the road. And they will tie for with Powerade with 2 wins and 2 losses. Tabla sila, pero yung na kanilang biktima ang kanilang tinablahan doon. And what a game, what an offering dito sa Victoria City, Magu. Hindi pa po kami tapos. 73-72 ang ating final score, pero irarap up natin ito sa aming pagbabalik dito lang sa PBA on Active. Isa sa mga pinaka-importanting liga sa Europa, nag-iisang opisyal na professional football league sa bansang Germany. Ito ang Bundesliga. Ngayon sa kauna-unahang pagkakataon, nasa Philippine Free TV na. Eksklusibo mong mapapanood. Di na kailangan ng cable. Di na kailangan magbayad para sa dekalidad ng German football. Humanda na para sa Bundesliga 2011. Eksklusibo mong mapapanood dito lang sa Active. Nagbabalik ang PBA dito sa Active. Nadisgrasya ang Powerade Tigers ng Barangay Ginebra dito sa Victoria Sports and Amusement Center sa Victoria City, Negros Occidental. What a wild wind-up ang ating na-witness. 73-72 ang ating final score. It doesn't get any better than this, Attorney Rado. Well, alam mo, Magu, magandang binyag ito sa magbabalik ko dito pa sa Victoria City, and what an offering for our fans sa buong bansa at ang kanilang barangay nanalo at pangalawang panalo po nila ito at sa last second pa ito, talagang
pinaghirapan ng maigi. Before that last second shot by Mark Aguiwa, no single player of Barangay Ginebra was scoring in double digit. Not until Mark Aguiwa scored the game winner for his 11th point of the ball game. At kanina nga, ang ating sinusundang istorya, etong The Spark at Granada, magpapasabog dito sa Victorias. Huliman at magaling. Ang magaling, magaling pa rin. What a stick back from The Spark. Well, ito nga si Gary David, even outscoring Mark Aguiwa. 15 points ang na-score nitong si Gary David. Pero missed 2 crucial free throws pagdating doon sa endgame. Mark Aguiwa, akala natin tutupi na itong Barangay Ginebra. But when given the opportunity, even in the last second, The Spark will take the opportunity. 11 points sa larong ito. None more important than the last 2. Tuwan-tuwa ang mga galamay ng barangay dito sa Victorias. Oo, ito talaga hindi mo sila masisisi. Lahat ng mga fans ng Barangay Ginebra, even here sa Victoria City, even dyan sa inyong mga television set, we knew, alam natin na maraming natuwa ang panalong ito. At bago tayo magtapos, silipin muna natin yung naging resulta ng ating poll question. Sinong magpapasabog dito sa Victorias? 63% sa inyo, tama, dahil kahit naman ibang klase rin ang pinakita ni Gary David. Grabe, yung paputok na inilatag ni Aguiwa doon sa dulo ng laro. Well, alam natin, mas matalino itong ating mga interactive participants dito. Kahit mahina yung pinapakita ni Mark Aguiwa, kahit down yung kanyang kupunan up to the last second, nagpakita at talagang sinandalan itong si Mark Aguiwa ng kanyang kupunan. 73-72 once again is the final score. Tignan muna natin ang iba sa mga mensaheng ating nakuha all throughout the game. Ito from the real Erica. At ito si iPorter, si MC47 kasi birthday ko ngayon. Happy birthday sa'yo. Ganda naman ang regalo sa'yo ng MC. Pero sabi doon, nung una, kailangan daw yung mga supporting cast. Pero Mark Aguiwa taking it on to himself, na wala nang ibang mapupuntahan siya na. Pagdating naman kay XJ-X17, David, tindi yata niya sa scoring, pero magaling din naman si Mark Aguiwa. So patuloy kayo magpadala ng inyong mga mensahe every game day ng inyong PBA dito sa Active. Twitter po, PBA on Active ang inyong search. Sa Facebook, PBA on Active din ang ating fan page. Games for tomorrow sa Smart Araneta Coliseum dyan sa Cubao, Quezon City, Meralco. At sinasabing kasama si Mercado at Cardona, makakalaban ng Petron. Second game, Alaska kontra Rainer Shine. Another pair of good games sa ating makikita. Yung inyong weekend nagsimula with this wonderful game. Bukas, tsak, makukumpleto pa rin yan. At ang Phoenix Fuel PBA on Tour ay magpapatuloy sa susunod na Sabado. Ang Pimeg Llamados makakalaban ang Barako Bull Energy. Should be a great matchup sa Panabo City sa Davao yan sa susunod na Sabado. Well, with this kind of ball games, kaya na natin ipangako rather. Pagdating sa Panabo dyan sa Davao next week, sigurado pong umaatikabo din ang laban. 73-72 ang ating final score. What a ball game we just witnessed. Barangay Ginebra picking up their second win here in the Philippine Cup. Sa ngalan ni Atty. Rado Di Malibot at sa ating buong grupo na pinangunguna ni Bobo Tabuan, Magumarjan po, nagpapasalamat sa inyong panonood at nagpapaalala. Bukas po, Active Center magsisimula ng alas 4. Dalawang napakagandang laro at irarapat natin, including the highlights of this game sa post-game show sa Active Center. Dito lang yan sa Active on IPC.